Bombo, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Justice Department, ang Presidential Communications Office. Pinangalanan na po yung tatlong sinasabing malalaking personalidad na nagpakalat daw ng maling impormasyon o itong tinatawag na fake news. Ukol ho yan sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Hinamon ng isang online personality na si Jack Argota si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patunayan ito'y nasa maayos na kalusugan. Hamon niya sa presidente na kung totoong malakas ang pangangatawan nito ay solusyonan na ang kinakarap ng bansa na krisis sa gasolina. Ito'y sa kabila ng personal na pagharap na mismo ni Pangulong Marcos Jr. sa media, pagtakbo at pag-jumping jacks bago at pagkatapos magsagawa ng pulong balitaan. Ngunit panawagan at mensahe ni Argota sa pinuno ng bansa na ito'y maawa sa mamamayan na lubhang apektado sa krisis. Git kasi niya, miski siya na hindi mahirap ay danas rin ang epektong dulot sa pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo kasabay ng hindi pa rin natutuldukang digmaan sa gitnang silangan. Sir, napanood nyo, nag-jumping jack at saka tumakbo pa yung Pangulo natin. Anong reaction nyo dito? Okay yan. Sana masolusyonan yung problema sa langis. Kawawa tayo lahat, alam niyan. Ako, naman ako mahirap na tao, pero naramdaman ko yung presyo ng gasolina, ang mahal. Wala akong ano sa kanya, pero kung malakas na, tapusin yung problema ng Pilipino. Awa naman. Si Argota, isang online personality, ay maalalang sinampa ng National Bureau of Investigation ng reklamong cyber libel sa ilalim ng Section 4C4 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, kaugnay ng Article 353 at unlawful publication ng Article 154 ng Revised Penal Code. May kinalaman ang mga reklamo inahin laban sa kanya nang i-post nito online ang umunoy peking medical record ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patungkol kay President Marcos Jr., ang Presidential Communications Office ay muling dumating sa Department of Justice kahapon. Kanilang isinumite ang referral para mapaimbestigahan sa kaguran ang ilang personalidad sangkot sa pagpapakalat ng fake news. Sa pahayag ni Director Robertson F. Ramirez ng Anti-Fake News Desk ng Presidential Communications Office, kanilang pinangalanan na ang sinasabing tatlong personalidad nais mapaimbestigahan upang mapakasuhan. The Presidential Communications Office, through its Anti-Fake News Desk, has endorsed to the DOJ, as mentioned kanina po ni Attorney Polo. So yung account na nandito po ay ang Eloy Bugris, the Queen of Revelations, and then Regundola Ping and Craig Underpan. So sila po yung tatlo na nasa information namin or na-endorse namin sa DOJ po. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.